Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-38 kabanata ng Ibong Adarna na may pamagat na ang pagtakas sa Reino de los Cristales mula sa mga saknong 1,334 hanggang 1,382. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Sa kabanatang ito, ipinakita ang matapang na pagtakas ni Don Juan at Maria Blanca mula sa kaharian ng Haring Salermo. Pinayuhan si Don Juan ni Maria Blanca na kumuha ng kabayo sa ika-7 pinto, ngunit nagkamali siya at nakuha ang kabayo sa ika-8 pinto. Sa kabila nito, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras para magsisihan. Nagsimula ang mabilis at intensibong habulan sa pagitan ng hari at ng dalawang tumakas. Gamit ang kanyang mahika, hinulugan ng prinsesa ng mga karayom ang kanilang daan na agad na naging mga bakal na tinik at ito'y nagdulot ng 2 araw na pagkaantala sa hari. Nagpatuloy naman ang prinsipe at prinsesa sa kanilang paglalakbay. Sa kasamaang palad, hinabol muli ng hari ang dalawa. Bilang tugon, hinulugan ni Maria Blanca ng kanyang sabon ang daan at agad itong naging bundok. Nang malapit na muli silang maabutan, hinulugan ng prinsesa ang kanilang daan ng kanyang kohe at ito'y nagmistulang karagatan. Hindi na sila naabutan ni Haring Salermo, ngunit isinumpa naman nito ang kaniyang anak na makakalimot at magtataksil sa kanya si Don Juan sa oras na makabalik ito sa kaharian ng Berbania. Nakabalik sa Berbania ang magkasintahan matapos ang kanilang mahabang paglalakbay. Sa kabilang banda, dahil sa sama ng loob, nagkasakit at namatay si Haring Salermo. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Tumakas sina Don Juan at Maria Blanca mula sa kaharian ng Haring Salermo gamit ang kabayong kinuha mula sa maling pinto. Hinulugan ni Maria Blanca ng mga karayom ang kanilang daan na naging bakal na tinik na nagdulot ng pagkaantala sa hari ng 2 araw. Hinabol muli ng hari ang magkasintahan, kaya hinulugan ni Maria Blanca ng sabon ang daan na naging bundok. Muling nahabol ng hari ang dalawa, kaya hinulugan ni Maria Blanca ng kohe ang kanilang daan. At ito'y naging karagatan, kaya hindi na nakahabol pa ang hari. Nakabalik sila sa Berbania ngunit isinumpa ni Haring Salermo ang kaniyang anak at sinabi na magtataksil si Don Juan sa kanya. Pagkaraan ay namatay si Haring Salermo dahil sa tindi ng sama ng loob. Mga mahahalagang tauhan. Don Juan, ang prinsipe ng Berbania na tumakas kasama si Maria Blanca mula sa kaharian ni Haring Salermo. Maria Blanca, ang prinsesang bunsong anak ni Haring Salermo na tumulong kay Don Juan sa kanilang pagtakas gamit ang mahika. Haring Salermo, ang hari sa kaharian ng Reino de los Cristales na humabol sa dalawa at isinumpa si Maria Blanca bago ito mamatay. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang kwento ay naganap sa kaharian ng Haring Salermo at sa mga daan patungo sa kaharian ng Berbania. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Hinawi, tinanggal o inalis. Himutok, pagdaramdam, hinaing, hinagpis, ipataw, magbigay ng parusa, kohe, botelyang may lamang tubig, madarakip, mahuhuli, magkasi, 2 taong nagmamahalan, mapaumat-umat, pag-antala o pagbagal ng kilos. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng kwento. Ipinakita ni Maria Blanca ang kanyang walang pag-aalinlangang pagmamahal kay Don Juan sa pamamagitan ng pagtulong at pagsakripisyo kahit alam niyang haharapin nila ang matinding panganib. Ang pagmamahal ay hindi lamang nakabatay sa damdamin kundi sa mga konkretong aksyon at pagtitiwala. Ang labis na galit ni Haring Salermo at ang kanyang sumpa ay bumalik sa kanya mismo. At sa huli, siya ay namatay dahil sa kanyang sama ng loob. Nagpapaalala ito na ang negatibong damdamin tulad ng galit at paghihiganti ay hindi nagdudulot ng kabutihan, kundi ng kapahamakan sa sarili. Sa kabila ng maling pagpili ni Don Juan ng kabayo mula sa ika-8 pinto, hindi nila hinayaang ito'y maging sanhi ng pagkatalo. Sa halip, itinuloy nila ang kanilang plano at sa huli, nagtagumpay sila. Minsan, ang mga pagkakamali ay bahagi ng paglalakbay,
Ngunit ang mahalaga ay ang hindi pagsuko. At diyan nagtatapos ang ika-38 kabanata ng Ibong Adarna, ang pagtakas sa Reino de los Cristales. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.